I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor and investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. And then suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, yan na. Mag-aaway na tayo dyan. Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. At ito nga, lately nga, na sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Huh? Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Ha? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy, at nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But one thing that I found out, there are actually only three players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. The way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. No? Sa laki ng perang involved. No? There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero inis out yung dalawa. Last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, o bakit hindi nyo blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibi. Na sabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter kasi sirain pa kami. So, it's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor and investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers, meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody is at
whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng isang taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang ng mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1 point something million lang ang hinihingi mo. I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas doon sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako, being the mayor, and at the same time, being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy. At nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. Ito na mga kababayan, may buwelta na po itong si Mayor Magalong dito po sa kay Claire Castro at sa Malacanang na kung saan ay pinauna na nga pong sinabi ng Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro na si Magalong daw ay hindi nakasama or hindi advisor doon sa or hindi na investigator doon sa ICI or yung Independent Commission na binuo ng Pangulo para imbestigahan itong mga korupsyon sa flood control mga kababayan. Matatandaan natin na noong September 13, 2025 ay sinabi ni Claire Castro na si Mayor Magalong nga po ay special advisor and act as an investigator for the ICI para po sa Independent Commission for Infrastructure mga kababayan. Samantalang noong nakaraang araw, September 26 nga, sa pamagitan ng kanyang press con na naman,
Sinabi niya na mga kababayan na liliwanagin po natin no ang pagtatalaga daw kay or pagtatalaga sa kanya ni Mayor Magalong ng Pangulo bilang special advisor ay hindi po lead investigator in any forms ng pag-iimbestiga. Hindi po siya na talaga sa pag-iimbestiga at wala po siyang power over the PNP and CIDG. Ayan, so inamin naman po ni Mayor Magalong na wala po siyang kapangyarihan no para sa PNP or doon sa PNP at sa IDG kasi hindi naman po siya na police or hindi na po siya membro ng PNP no. Retired na po siya at siya po ay mayor lang ng Davao City mga kababayan at ang pinaka hindi po niya matanggap mga kababayan yung pag-link sa kanya na meron na pong project ang mga diskaya doon sa Baguio na tennis court at mukhang pinapalabas daw na corrupt itong si Mayor Magalong mga kababayan at doon siya umalma at hindi niya matanggap at sinabi pa niyang magkakaaway or mag-aaway na tayo dito dahil unang-una sa lahat at talagang kakalabanin niya pa ba itong mga malaking taong politiko no kakalabanin niya ba ito kung siya bulok. Ayan, so hindi po siya maglakas loob na lalabanan itong mga kurakot no dito sa Kongreso at mga politiko kung siya po ay isa ring bulok. Kaya talagang sabi niya, lalabanan niya at mag-aaway na tayo dito kung sasabihan mo kung corrupt, no? At ang nakikitang isa sa mga dahilan bakit po tinanggal si Mayor Benji Magalong mga kababayan dito sa ICI ay dahil po ay nagpapanik na daw sila. Maraming politiko na, mga malaking pangalan ng politiko ang nagpanik na mga kababayan. Kaya itong Malacanang ay tila bagay naghugas kamay na mga kababayan, no? Ay nag-resign na po. Kusap pong nag-resign no, si Mayor Magalong nung nabalitaan niya itong presko ni Claire Castro na wala naman pala siyang hindi naman pala daw siya investigator no. Kaya nag-resign na lang po siya mga kababayan. Yan, ganun po ang nangyayari. Hindi po alam ni Mayor Benji Magalong na siya po'y tinanggal na. Nag-presko na lang agad-agad itong Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro na hindi po siya in-inform muna. So, yun po yung nangyari. At dito naman sa kay Garbin, mga kababayan, no, itong isang representative ng Ako Bicol Party List. Matapos mo mag-resign si Saldico bilang congressman at bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List, sinabi ni Alfredo Garbin naman mga kababayan na yung pag-resign ni Saldico ay isang sakripisyo. Ayan. So, talagang pinalagan po ito ni Mayor Magalong mga kababayan. No? Nagnakaw ka ng pera ng bayan, pero sakripisyo pala ang tawag doon, sabi ni Mayor Magalong. Garon na ba kawalang hiya itong ginagawa nila ngayon? At ganito na ba kababa yung standard ng Kongreso ngayon? Ayan, napaka walang hiya at nakaka-insulto sa mga Pilipino. At para po sa aking opinion mga kabayan, totoo naman talaga, no? Napaka walang hiya at insulto ito, no? Sa mga Pilipino na ipagtanggol mo pa yung nagnakaw ng bilyones, sabihin mong sakripisyo. Ayan, so hindi na po haharap si Saldico kasi nagtago na eh. So ganito po kaklaseng politiko makawan meron tayo. At given na yan mga kabayan, ipagtanggol ni Garbin kasi kasamahan niya po no, sa Ako Bicol Party List. At itong ganitong klaseng party list mga kabayan, no, dala-dala na po ito ni Saldico yung Ako Bicol Party List. Kaya dapat tanggalin na po ito no, para sa aking opinion. Itong Ako Bicol Party List. Hindi na po sila karapat-dapat dyan sa Kongreso na magrepresenta dito sa Ako Bicol Party List kasi talaga namang sirang-sira na po mga kabayan. Nakakahiya po para sa mga Bicolano na dinadala nitong Ako Bicol Party List. At bagkos meron pa po ata silang ipapalit no dito kay Saldico mga kababayan kasi nag-resign na si Saldico at meron silang 2 seat yata dyan sa Kongreso at lalagay sila ng kapalit mga kababayan. Ako, grabe yung ginagawa ngayon sa Kongreso mga kababayan. Nakakahiya no. Para sa akin dapat tanggalin, i-abolish na po itong Ako Bicol Party List kasi sirang-sira na po sila. Sirang-sira na po yung mga taga Bicol dahil dito sa ginagawa ni Saldico. At kung may delikadesa no, itong Ako Bicol Party List dapat mag-resign na silang lahat dyan. No? I-abolish na nila itong kanilang party list kasi nakakahiya mga kababayan sa mga taga Bicol yung ginagawa ni Saldico na damay-damay na po talaga to mga kababayan. No? Kung may delikadesa sila dapat
tanggalin na po nila itong pangalang Ako Bicol Party List dyan sa House of Representatives. So ano pong opinion dito mga kababayan sa buwelta ngayon ni Mayor Benji Magalong dito po sa kay Claire Castro at maging dito sa kay Alfredo Garbino ng Ako Bicol Party List. Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.